Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Na-feel mo na ba minsan, parang may mga tao sa paligid mo na hindi mo naman inaaway, pero ramdam mong may ayaw sa'yo? Hindi naman sila nagsasalita ng diretsyo, pero iba yung tingin. Tahimik, pero mabigat. Parang may judgment na nakasulat sa hangin. At minsan pa nga, kahit wala kang ginagawa, parang gusto ka pa rin nilang maliitin. Alam mo yung ganong feeling? Ang masakit pa, madalas hindi mo alam kung bakit. Pero ito ang totoo minsan, hindi dahil masama silang tao, kundi may mga ugali tayo na hindi natin napapansin, pero nakaka-turn off pala sa iba. At hindi ito man tungkol sa pagpapanggap o pag-please sa lahat, kundi tungkol sa self-awareness, yung marunong kang suriin ang sarili mo, nang hindi sinisira ang tiwala mo sa sarili. Kasi sabi nga ng mga Stoic philosophers, we suffer more in imagination than in reality. Ibig sabihin, minsan tayo mismo ang naglalayo ng tao dahil sa mga attitude na hindi natin napapansin. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga ugali o habits na madalas nagiging dahilan kung bakit may mga taong tahimik na naiinis o palihim na nanghuhusga sa'yo kahit hindi mo naman intensyon. Hindi para magbago ka para sa kanila kundi para mas maintindihan mo kung paano maging mas grounded, mas kalmado, at mas totoo sa sarili habang pinapanatili ang respeto ng iba. So ayun, simulan natin sa isa sa mga pinaka-common pero madalas hindi natin alam na ginagawa natin. Una, self-importance. Yung pakiramdam na kailangan laging ikaw ang tama. Napansin mo ba? May mga tao na kahit simpleng kwentuhan lang, bigla na lang nagiging competition. Parang kailangan laging sila ang may huling salita. Sila ang mas nakakaalam. Sila ang bida. Hindi naman nila sinasabi ng direkta, pero mararamdaman mo sa tono, sa gestures, sa kung paano nila gustong laging sila ang sentro ng usapan. Ang problema, kapag palagi tayong ganon kahit hindi natin intensyon, parang sinasabi natin sa iba na, ako lang ang mahalaga. At sino bang gustong makasama ang taong ganon, di ba? Ayon sa Stoic philosophy, ang ego ay parang usok kapag pinabayaan mo. Tatakpan nito ang paningin mo sa katotohanan. Kapag masyado kang nakatuon sa kung paano ka tinitingnan ng iba, nakakalimutan mong makinig. At kapag hindi ka marunong makinig, unti-unti kang nagiging disconnected sa mga tao sa paligid mo. Kaya minsan, yung simpleng ako kasi ganito, ako kasi ganyan, kapag nasobrahan, nagiging ako. Ang tao ay likas na gusto ng connection, hindi competition. At ang totoong matalino, di kailangang patunayan sa lahat na matalino siya. Ang marunong makinig. Ang may wisdom, marunong tumahimik kapag alam niyang hindi naman kailangang siya ang bida. Kaya kapag may ganitong tendency kayong gusto mong mapansin o mapuri palagi, try mo minsan, umatras ng konti. Pakinggan mo lang. Magugulat ka kung gaano kalalim ang koneksyon kapag pinili mong makinig kaysa magsalita. Sabi nga ng mga Stoics, he who knows himself needs no applause. Pangalawa, perfectionism. Yung akala mo kailangan lahat ay nasa tamang ayos. Lahat dapat sakto sa plano mo. Marami sa atin, lalo na yung sanay na maging responsable, gusto laging maayos. Gusto lahat nasa kontrol. Walang masama doon, pero kapag napasobra, nagiging lason. Bakit? Kasi hindi lang ikaw ang napapagod sa kakapilit ng perfect. Pati yung mga tao sa paligid mo, na-stress din. Kapag gusto mong lahat ay ayon sa gusto mo, nagmumukhang wala kang tiwala sa iba. At ang nakikita nila, hindi appreciation, kundi pressure. Sa totoo lang, perfectionism is just fear in disguise. Takot kang magkamali, takot kang mapahiya, takot kang hindi magustuhan. Pero ayon kay Marcus Aurelius, to love only what happens, what was destined, no greater harmony. Ibig sabihin, matuto kang tanggapin ang hindi perpekto. Kasi dun ka lalago. At dun din mas lalalim ang respeto sa'yo ng ibang tao. Kasi marunong kang umamin na tao ka rin, nagkakamali rin, pero patuloy pa ring nagsisikap. May kilala ka bang ganun yung laging gusto ayos lahat? Kaya minsan hindi mo na alam kung paano siya i-please. Baka kasi ganun ka rin minsan, kaya napapansin mong may mga tao na umiiwas. Hindi dahil ayaw nila sa'yo, kundi kasi feeling nila, hindi sila sapat sa paningin mo. Ang perfectionism, parang manipis na pader, akala mo protection, pero totoo, hadlang pala sa connection. Mas gusto ng tao ang maramdaman na kasama sila, hindi sinusukat. Kaya minsan, mas okay nang medyo magulo, basta totoo. Mas okay nang hindi perfect, basta may puso. At pangatlo, emotional reactivity. Yung konting bagay lang, napapainit agad ng ulo. May kilala kang ganon? O baka minsan ikaw rin yung ganon? Yung konting delay, konting mali, konting comment, boom, biglang sumasabog. Minsan nga, hindi pa nagsisimula yung usapan, high blood na agad. Pero ito ang realidad. Hindi mo kailangan maging tahimik palagi, pero kailangan mong marunong mag-pause bago mag-react. Kasi ang taong madaling magalit, madalas pinapatakbo ng emosyon, hindi ng katwiran.
At sabi nga ni Seneca, he who angers you conquers you. Kapag madali kang mag-react, parang binibigay mo na rin ang kapangyarihan sa ibang tao para kontrolin ang mood mo. At alam mo kung ano ang nangyayari kapag palagi kang reactive. Natatakot ang mga tao na magsalita sa'yo. Natatakot silang magkamali sa harap mo. Hanggang sa unti-unti, tahimik silang umaatras. Kung gusto mong mas mapanatili ang respeto at tiwala ng mga tao sa paligid mo, kailangan mong matutong magpigil. Hindi para magpanggap na kalmado, kundi para piliin kung ano ang worth ng energy mo. Kasi minsan, yung bagay na pinagalitan mo ngayon, bukas, tatawanan mo lang pala. Sayang yung energy, di ba? The Stoics taught us, you cannot control what others do, but you can always control how you respond. At doon nagsisimula ang tunay na respeto, hindi sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng loob. Kaya kung minsan napapansin mong may mga taong parang naiilang o biglang nanlalamig, huwag agad isipin na masama silang tao. Minsan, kailangan lang nating huminto sandali at tanungin ang sarili, baka may mga bagay akong hindi napapansin na nakakaapekto sa kanila. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap o pagiging perfect, kundi pagiging aware. At pag aware ka, mas nagiging kalmado, mas totoo, mas marunong ka nang mamili kung saan mo ilalagay ang energy mo. So, nasabi na natin yung 3 pinaka-common na reasons kung bakit may mga tao na tahimik, na hindi ka gusto o palihim, na hinuhusgahan ka, self-importance, perfectionism, at emotional reactivity. Ngayon, pag-usapan natin yung medyo mas subtle, pero sobrang powerful na habits na nakaka-turn off sa iba. At ito, minsan hindi mo namamalayan pero ramdam ng mga tao sa paligid mo. Pang-4, envy, yung pagkainggit. Hindi ito yung tipong obvious na nagsasabi, ang dami mong na-achieve, kundi yung silent inner envy na kahit hindi sinasabi, nararamdaman mo. Parang sa isang simpleng kwentuhan, may konting tension, may konting comparison. Bakit siya na lang? Bakit hindi ako? Alam mo, envy is like poison kasi hindi lang sila naapektuhan ka rin. Kapag may pagkainggit ang isang tao sa'yo, minsan subconscious nila, ginagawa nilang excuse ang maliit na bagay para maliitin ka o husgahan. Parang kahit ang achievement mo, hindi sila masaya kaya dapat marunong kang mag-observe. Pero, eto yung twist. Minsan, hindi lang sila may problema sa'yo. Baka may bagay lang sa'yo na pinapakita nila na gusto rin nila sa sarili nila. At dito pumasok ang Stoic wisdom. Instead of feeling threatened or defensive, isipin mo, okay, paano ko pwedeng gamitin ang situation na ito para mas maging magaling ako? Yung inggit ng iba, pwede mo ring gawing tool para mag-reflect sa sarili mo. Hindi para magalit o mainis, kundi para lumago. At practical tip. Kapag naramdaman mong may konting envy sa paligid mo, huwag mong kaagad balikan sa drama o argument. Pahalagahan mo ang sarili mo, focus sa actions mo, at magpakita ng calm confidence. Yun ang pinaka-powerful na paraan para mawala ang silent resentment nila kasi hindi ka affected. Pang-5, manipulativeness. Ouch, medyo sensitive ito, pero kailangan nating pag-usapan. May mga tao na hindi direktang masama, pero subtle nilang pine pressure, kinokontrol, o minamanipulate ang iba para lang sa gusto nila. Pwede rin, minsan tayo rin ang ganito ng hindi namamalayan. Halimbawa, may kaibigan ka na palaging humihingi ng pabor, pero pag ikaw naman ang kailangan, laging abala sila. O kaya may boss na nag-aalok ng compliments, pero palihim may condition or expectation. Yung ganito, kahit maliit, nakaka-create ng mistrust. At trust, once nasira, sobrang hirap ng ibalik. Stoic principle dito. Transparency at authenticity. Kapag aware ka sa actions mo, at alam mong ang motivation mo ay para sa control, hindi respeto stop. Huwag matakot na maging honest. Kapag ginawa mo ito consistently, makikita ng tao na reliable ka, hindi manipulative. At dito lalabas yung tunay na respect hindi dahil natakot sila sa'yo, kundi dahil nire-respeto ka nila for who you really are. Pang-6, lack of accountability. Madali lang isipin, ay hindi ko naman kasalanan. Pero sa reality, ang taong palaging nakikita na iniiwasan ng responsibility, nagiging toxic sa paligid. Kapag may nagkamali sa trabaho o sa pamilya, palaging ibang tao ang sinisisi, yun ang signal na hindi mo masyadong mapagkakatiwalaan. Stoics say, the willing are led by reason. The unwilling are led by fear. Kapag hindi ka willing mag-own sa mistakes mo, hindi ka natututo. At yung fear na umiwas sa responsibility, nakakaapekto sa relationships. Pero kapag marunong kang mag-sorry, mag-explain, at mag-correct kahit maliit bigla, nagiging smooth ang dynamics. People respect those who own their actions. Practical tip, next time may mali ka kahit minor, tanggapin. Huwag pilitin palaging may justification. Simpleng, sorry, I'll do better next time. Huge effect na yun sa impression ng tao sa'yo. Pang-7, disrespecting boundaries. Alam mo yung klase ng tao na kahit alam mong busy or stressed ka, hihingi ng pabor o magpapasok ng opinion nila sa buhay mo.
O kaya laging may unsolicited advice kahit hindi mo kailangan. That's boundary crossing. People instinctively nagre-react sa ganitong behavior. Parang sinasabi mo, hindi ko kayang respetuhin ang space mo, kaya ikaw ang dapat mag-adjust sa akin. At guess what? Hindi ka nila titingnan bilang supportive, kundi intrusive. Stoicism teaches acceptance of what is within our control, meaning focus sa sarili mong actions, hindi sa life ng iba. Mag-offer ng help, okay. Pero igalang ang choices nila. Hindi mo kailangang pilitin na sundin ka nila o pahalagahan ka sa paraan na gusto mo. Ang respeto sa boundaries, isang simple pero powerful na paraan para mapanatili ang connection at mutual trust. Pangwalo in authenticity. Ito yung classic, palaging nagme-mask. Okay, ganito lang ako sa harap nila pero iba ka sa likod. O kaya, pilit na nagpapanggap na gusto mo ang isang bagay para lang mag-fit in. Hindi ito sustainable. People can sense fake energy. At kapag naramdaman nila, subconsciously, nagiging distant sila. Parang may invisible wall na binuo mo. Stoics say, waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Ibig sabihin, huwag sayangin ang oras sa pagpapanggap. Mas okay na maging imperfect, basta authentic. Mas madali ring mag-build ng meaningful relationships kapag totoo ka. Practical tip, reflect every week. Tanungin ang sarili, okay ba ang actions ko aligned sa values ko? Kung hindi, adjust. Hindi perfection ang goal, kundi alignment. Kapag consistent ka, mas mararamdaman ng tao ang sincerity mo. At yun, natural na humuhubog ng respect at connection. So, hanggang ngayon, napag-usapan na natin yung mga obvious at subtle na dahilan kung bakit may mga tao na tahimik na hindi ka gusto o palihim na hinuhusgahan ka. Na-mention natin yung self-importance, perfectionism, emotional reactivity, envy, manipulativeness, lack of accountability, disrespecting boundaries, at inauthenticity. Ngayon, punta tayo sa huling dalawang habits na madalas nakakaligtaan. Pero grabe ang impact sa perception ng iba sa'yo at sa quality ng relationships mo. Pangsyam, pessimism. Yung palaging negatibo ang tingin sa mundo. Alam mo yung tao na kahit simpleng achievement mo, ang tono lang ng comment nila. Ay, yun pala. E di wow. O kaya yung laging focus sa problema at hindi sa solusyon. Grabe, nakaka-drain sa energy ng tao. People naturally gravitate towards positivity, hindi sa constant complaining. At hindi ibig sabihin na kailangan laging fake happy o forced optimism. Stoicism teaches us not to deny reality, pero piliin kung saan natin ilalagay ang focus natin. Kaya sa halip na mag-react sa bawat challenge ng frustration o bitterness, practice mo ang gratitude at look for the value kahit sa maliit na bagay. Practical example, kung may kasama ka sa trabaho na palaging may reklamo, subukan mong baguhin ang perspective mo. Instead na ma-stress, isipin mo, okay, paano ko pwedeng gawin itong situation productive? Makikita mo iba ang aura mo sa paligid. At yung aura na positive pero realistic, nakaka-attract ng respeto at connection sa iba. Pang-10 small consistent changes. Minsan, iniisip natin na kailangan drastic na pagbabago para mag-impress o para maayos ang relationships. Pero alam mo, hindi ganun kadali. At sa Stoicism, emphasis sa small daily actions para maging mas aware, mas grounded, at mas connected sa ibang tao. Halimbawa, kung napapansin mo na reactive ka, practice mo muna pause bago sumagot sa maliit na bagay. Kung perfectionist ka, try mong hayaang may maliit na imperfection sa project at observe kung okay lang. Kung may tendency ka sa envy, i-reflect mo sa sarili, bakit ganito ang feeling ko? Paano ko gagamitin itong insight para lumago? Ganyan lang, maliit na hakbang, consistent. Hindi overnight pero over time, mararamdaman mo ang difference sa perception ng ibang tao sa'yo at sa relasyon mo sa kanila. At pinakamaganda, these changes are for you, hindi lang para sa kanila. Kapag inner peace mo ay naka-align sa actions mo, mararamdaman mo rin ang harmony sa paligid mo. At yun ang pinaka-importante, hindi perfection, kundi self-mastery at genuine connection. Ngayon, isipin mo ito. Kahit may mga tao na palihim na nagja-judge o hindi ka gusto, hindi iyon reflection ng value mo. Ito reflection ng habits nila, perception nila, at kung paano sila humahawak sa insecurities nila. At sa kabilang banda, kung aware ka sa sarili mo at willing mag-grow, nagiging immune ka sa silent negativity nila. Remember, ang Stoics, pinapahalagahan ang control over one's own mind and actions. Hindi mo kailangan baguhin ang iba. Hindi mo kailangan ipilit na maintindihan ka ng lahat. Focus ka lang sa sarili mong behavior, responses, at principles. At interesting, kapag ginawa mo ito consistently, nagbabago rin perception ng tao sa'yo. Parang ripple effect, nagiging calm, positive at grounded presence ka na natural na nakaka-attract ng respect at genuine connection. So, paano mo gagamitin ito sa daily life mo? 1. Practice listening more than speaking. 2. Accept imperfection sa sarili at sa iba.
3. Pause bago mag-react emotionally. 4. Observe envy and redirect it into self-growth. 5. Be transparent and avoid manipulation. 6. Own your mistakes, no excuses. 7. Respect boundaries, yours and theirs. 8. Be authentic, not fake. 9. Train your mind to focus on value and gratitude. 10. Take small, consistent steps to apply all of the above. Hindi lahat perfect sa first try, at okay lang. Ang point ay, mas aware ka sa sarili, mas mindful sa actions, at mas grounded sa relationships mo. Sa huli, tandaan mo it's not about being perfect or never getting deceived. It's about becoming more aware, in tune with yourself, and conscious of the people around you. Every experience, kahit yung mga nakakasakit or nakakalito, opportunity yan para lumago ka. Trust yourself, stay grounded, at bawat hakbang mo, mas lalalim ang meaningful connections mo at mas lalakas ang inner peace mo. Kung may experience ka about sa silent judgment o palihim na dislike ng iba, share mo sa comments. Masaya kami makinig at matuto din sa kwento mo. At kung gusto mo ng mas maraming ganitong practical wisdom na relatable, like this video, subscribe sa channel, at i-click ang notification bell. Remember, journey of self-awareness at connection hindi laging madali. Pero kapag consistent ka, lahat ng challenges pwedeng malampasan. Stay true to your values, trust your instincts, and never let negativity pull you down. With wisdom, patience, and small but consistent effort, makakagawa ka ng genuine, fulfilling relationships at mas malalim na peace sa sarili mo. Keep moving forward and know na the best is yet to come. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto kong makita kung saan umaabot tong channel na to.